true crime story naman tayo. Isa ito sa controversial movies dito sa Pilipinas. Halos magkasabay ang pagpapalabas nito sa mga sinihan. Ang isa ay galing sa OctoArts Film, pinagbibidahan ni Miss Kris Aquino. Ito yun. Nalabas ito noong January 27, 1994. Pangalawang movie na ito ay under ng FLT Films na ipinalabas noong February 2, 1994. Pinagbibidahan naman, of course, ng ating nag-iisang Miss Lorna Tolentino. Nakuha ng FLT Films ang karapatan sa pagsasalin sa pelikula ng buhay at kamatayan nitong si Elsa Castillo. Mismong ang asawa nitong si Elsa Castillo ang nagbigay ng karapatan sa FLT Films. Pagsasamang Elsa and Fred Castillo ay hindi naging madali. Dumaan sila sa napakalaking adjustment sa kanilang buhay. Tapos kasi nilang makasal, etong si Elsa mapapansin ang kakaibang ugali nito ni Fred. Gusto kasi nito ay pinagsisilbihan lamang siya ni Elsa, although pareho silang may trabahong dalawa. Paniniwala nito ni Fred na ginampanan ni Mr. Matt Ranillo ay kailangan sinusuportahan at pinagsisilbihan lamang ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki. Itong si Fred, naniniwala siya na kailangan si Elsa lamang ang gumagasto sa kanilang pamilya. Dahil nga hindi pa sila magkaanak that time. Lahat ng gustong mangyari ni Elsa sa kanilang buhay ay may kondisyon dito kay Fred. Makukuha lamang niya ito kapag nagkaanak silang dalawa. Dahil dito itong si Elsa nararamdaman niya na parang hindi na sila mag-asawa. Wala ng love. Kung nangyayari ito sa kanilang mag-asawa, itong si Elsa ay nag-apply sa isang bagong kumpanya upang mas mapataas ang kanyang sahod. Remember, hindi siya binibigyan ng pera nito ni Fred. Kaya naisipan niyang lumipat sa kumpanya na kung saan mas malaki ang kanyang sasahurin. Ito ay ang Apex Motor Corporation na kung saan ay makikilala niya ang kanyang boss na pinangalanan lamang dito na si. Sa totoong buhay, ang pangalan nito ay si Mr. Stephen Mark Wiesenhunt. Etong si Mr. Wiesenhunt, nagpakita siya ng interest dito kay Elsa. Pinapaliguan ni Mr. Stephen etong si Elsa ng pagmamahal. Pagkalinga na hindi niya makita dito kay Fred, ay unti-unting nahulog ang loob ni Elsa dito sa lalaking ito. Mating sa punto na etong si Elsa ay nakipaghiwalay pansamantala dito kay Fred. Ito nga ibinigyan niya ng pagkakataon upang makasama itong si Mr. Stephen, na nagsasabing isa siyang diborsyadong tao. Mating yung time na nalaman nito ni Elsa na hindi pala totoong diborsyado itong si Mr. Stephen. Ang magawa ang tama ay nakipaghiwalay siya dito at sinabi kay Fred na makikipagbalikan na siya. Tama ang palad, hindi na mangyayari ang balikang Fred and Elsa. Kukunin na ang buhay ni Elsa nitong boss niya na si Mr. Stephen. 3 saksak sa dibdib ang magkokos ng pagkawala ng buhay ni Elsa. Pero wait lang, there's more. Tapos niya kasing mapaslang itong si Elsa ay hiniwa-hiwalay nito ang katawan nito. Hingi siya ng tulong sa driver niya. Ang itapon ang iba't ibang parte ng katawan ni Elsa sa iba't ibang lugar dito sa Manila, papuntang Tagaytay. Dahil nakonsensya itong si driver, ay agad-agad niya itong sinabi sa kanyang asawa. Asawa naman nito ang nagkumbisi sa kanya upang magsumbong sila sa mga otoridad. Sa tibay ng mga ebidensya laban dito kay Mr. Stephen ay ahatulan siya ng reklusyon perpetua. At pagkalipas nga ng 19 years ay makakalaya ito. Malaya siya noong December 2012 dahil sa kanyang good conduct. At makalipas ang ilang buwan pagkatapos niyang makalaya around March 2013, etong si Mr. Stephen ay ipinadeport pabalik ng US at ipinablacklist dito sa Pilipinas. Kung nakarating ka nga sa part na ito ng aking video, baka pwede mo naman akong i-follow. Para mas ganahan naman akong gumawa pa ng mga bagong video about movies and TV series. Ang movie na ito ay available sa YouTube. Kaya let's go, let's chill!